Good day everyone! Welcome muli sa ating channel Wendell's TV. Panibagong tutorial na naman guys yung nais kong i-share sa inyo. Ito po ay kung paano po tayo mag-pattern ng isang trouser pants na pang babae. Yan, katulad po ng nandyan sa larawan. Gagawan po natin yan ng pattern at atin po yang i-assemble. So kung interesado kayo sa ating pag-pattern at pag-assemble, ay samahan nyo ako. Tapusin nyo ang video ito hanggang sa matapos. At simulan na natin yung ating paggawa ng ating pattern. So ang unang gagawin ay gagawa tayo ng center line. Okay, ganyan. Then pahalang na linya, parang letter T. Yan. Okay, then isulat natin ang ating sukat ng ating trouser. So ang ating waistline ay 34. Yan, then ang ating crotch ay 10.5. Yan, then ang ating hip ay 40. Then ang ating thigh ay 24. At yung ating knee ay 7'10". At yung ating bottom ay 12, yung ating hem. Yung ating full length ay 37. Okay. At kukunin na natin yung sukat ng ating crotch at sukat ng ating full length. Okay, yung 1 inches. Okay, yung 1 inches ng ating tip measure ay ilagpas natin sa guhit. Yan, yung 1 inches na yan. Ilagpas natin sa guhit, dyan. Yan, then kunin natin yung kanyang crotch na 10.5. Then isunod natin ang kanyang tuhod mula sa kanyang waistline hanggang sa tuhod. Sinukat ko po yan ay umabot po yan ng 20.5. Yan, guhitan natin ang 20.5. Then sunod ang full length ng ating pants ay 37. Then add ng 1 and 1/2 para sa kanyang fold allowance. Okay. Then gayahin natin sa kabila. Yan. Para magkatapat lang. 10.5, 20.5, then 37, then add 1.5. So lagyan natin ng pahalang na linya. Then isunod natin, kuhain yung kanyang lapad ng kanyang hita, lapad ng tuhod at lapad ng kanyang laylayan. So ang ating laylayan ay 12 po ang lapad. So ang 12 ay divide po natin yan sa dalawa ay magiging 6. Ang kalahati ng 6 ay 3. Ilagay natin ang 3 sa center line. Then guhitan natin dito. Tapos dito 6. Yan. So dito naman sa ating knee ay 17, ang kalahati ay 8.5. Ang kalahati ng 8.5 ay 4 and 1/4. Ilagay natin sa center. Then kunin natin dito. Then ang 8.5. Then sa ating hita, mula sa line na ito ay baba lang tayo ng 1 and 1/4 or 1 and 1/2. Yan, 1 and 1/4. Yan, iyan po yung ating diyan na po tayo magsusukat ng para sa kanyang hita. Okay. So ang ating hita ay 24, divide natin sa dalawa ay magiging 12. Ang kalahati ng 12 ay 6, ay ilagay natin sa center line ang 6. Then guhitan natin dito. Yan, then guhitan natin ang 12. Okay. So makinig kayong maigi sa ating gagawin. So unahin natin dito ang ating laylayan. Para makakuha pa tayo ng front and back, ganito ang inyong gagawin. So mula sa line na ito ay mag-add kayo ditong 1/4. 1/4 din dito. Okay, dito sa loob 1/4. Dito naman sa labas 1/4. Okay. Yan, front and back po yan. O dito naman sa ating knee, ganun din. Ay 1/4 sa labas, 1/4 sa loob. Dito rin 1/4, 1/4. Yan. So dito naman sa ating hita ay iba naman ang ating gagawin. Ganito naman.
So dito sa bandang ating inseam, kasi inseam po ito, itong gilid na ito, inseam po yan. So mula sa center dyan, 3/4, 3/4 din, ganyan. So dito naman sa ating side seam, mula sa guhit na yan ay 1/2, 1/2 din, ganyan. So i-connect na po natin yan. So ginawa ko po yan para makakuha po tayo ng front and back. So wag po kayong malito. So ganito lang ang yung gagawin. Yung sa labas na 1/4, 1/4 ay atin po yan i-connect. Then sa ating loob naman, para po yan sa kanyang front, ay gamit po tayo ng red na pentel pin. Yan, hindi lang gaanong malinaw yung ating red ng pentel pin, pero okay na po yan. So dito naman, yan, sa loob po yan na 1/4, 1/4 ay red na pentel pin. Okay, tapos yung dito sa, yan, sa kabila ay black na po yung ating gagamitin. Yan, sinadya ko po yan para hindi po kayo malito. So dito naman ay pababa lang, slant ng konti lang. Huwag masyadong slant. Ganyan lang. Then dito sa ating hita ay gamit tayo ng hip curve. Okay, at pili po kayo ng magandang anggulo. Unahin muna natin tong ating front. Ganyan. Then sa atin namang back, yan, hanap po kayo ng magandang anggulo. Yan. Okay, dito naman sa ating side seam ay pabaliktad naman. Pag ganyan naman. Yan, hanapan natin ng magandang anggulo yung ating side. Yan. Side seam po yan. Okay. Dito naman tayo sa ating crotch para makakuha po tayo ng crotch. Yan. Mula dyan sa guhit na yan sa ating front ay magda-down lang tayo ng 1 and 1/4. Yan. Mula sa guhit na yan. 1 and 1/4. Okay. Mula sa 1 and 1/4 dyan sa guhit na yan, sukatin natin hanggang center. Kung ilan ang inabot, yun din yung ating gagayahin na sukat sa taas. Ganyan. Pa-straight lang po yan kasi pang babae po ang ating gagawing trouser. So straight lang po. Huwag po pa-slant. Straight lang po yan. Ganyan. Okay. Tapos gamit po tayo ng hip curve para makakuha tayo ng magandang kurba sa ating zipper. Yan. Huwag masyadong curve kasi ayaw po ng mga babae nang masyadong maumbok yung kanilang harap. Yan. Hindi masyadong curve. Okay. Dito naman tayo sa ating hip. Para makakuha po kayo ng hip, sukatin nyo mula sa waistline hanggang sa crotch line. Yan. Tapos kunin nyo yung center ng ating waistline at saka crotch. Yan, yung center nya. Din baba ka ng 1 and 1/2. So 1 and 1/4 hanggang 1 and 1/2 lang po ang inyong baba. Yan. Diyan na po yung ating hip line. Okay, dyan tayo magsusukat. So ang ating hip ay 40. I-divide po natin yan sa 4 ay 10 inches lang na lang po. Yan, 10 inches. Mula sa yan, sa dulo, yan, kunin natin yung 10 inches. 1/4 po ng 40. Okay, markahan natin yung 10. Yan. Mula sa guhit na to, baba po kayo ng 3/4. Yan. Tapos ibaba yung tape measure. Ganyan. Saka naman kayo kumuha ng sukat na 10 inches para po sa kanyang back. Okay, mark po kayo ng 10 inches. Ganyan. Then, sa line na ito, ay baba po kayo ng 3/8 or 1/2. Yan. Then, saka natin kuhain yung ating waistline. Yung ating waistline ay 34. So, divide po natin sa 4 ay
8.5. Okay? 8.5, add lang po kayo ng 1/2. Yan, para lang po yan sa kanyang allowance sa ating front. 1/2 lang po. So, guhitan natin yung 9. Ganyan. So, i-connect natin yung line mula dyan sa baba. Yan, straight lang. Okay, din i-connect na po natin yung ating hip. Yan, connect natin yung ating hip. Gamit tayo ng hip curve. Yun, so ayusin ang pag-mark ng hip. Kailangan po maganda ang kurba ng ating hip. Huwag basta-basta guhit lang. Yan. Kuhain nyo yung magandang hubog. Yan, kasi pag pangit ang hubog ng hips, pangit po ang kalalabasan ng ating pants. Yan. So, dito naman sa ating, dito, yan, nagbaba tayo ng 3/4 kanina ba? Yan, nagbaba tayo ng 3/4 kanina. So, dito naman sa taas, yan, 2 inches naman. Yan. So, yan na yung ating i-connect, 2 inches, tsaka yung 3/4 na yan. Connect natin. Ganyan. Okay, at ito yung para sa ating pa-curve. Ngayon, para mag-curve tayo dyan, sukatin muna natin to, yung ating front. Yan, yung inseam ng front. Kung ano ang kalalabasan ng sukat nan, ganun din dapat ang sukat yan sa ating back. Yan. So, mark natin. So, saka natin yan, i-curve. Curve lang po natin ng, yung maganda ang pagka-curve. Yan, maganda yung pagkahubog ng ating curve sa ating back. Okay, mula sa guhit na to ay 2 inches lang po. Yan, 2 inches mula sa guhit. Then, kuhain na natin yung ating waistline. So, ating waistline ay 34, divide 4 ay 8.5. Yung ating sukat. Then, yung 8.5 na yun ay mag-add po tayo ng 1 inch or 1 1/4 para po naman yan sa kanyang tronsal sa likod. So, sa halos lahat ng pants ay meron pong tronsal ang likod. 8.5 plus 1 inch ay magiging 9.5. So, iayos lang natin yung tip measure. Yan, kuhain natin yung sukat na 9.5. Okay? Then, i-connect na natin yung ating hip. Yan, connect natin. So, gusto kong pansinin nyo, maigi, yung ating paggawa ng pattern. Ayan, kung napansin nyo, yung sukat ng ating hip sa ating back ay malayo doon sa curve ng ating hip. Diba? Yan o. So, wag nating pansinin to. Yan, wag nating ipilit to. Yan, wag nating iganyan. Sundin natin kung ano yung hubog ng ating hip. Yan. So, hindi po problema yan kung sumobra ng 1/2. Di bali pong sumobra ng 1/2, wag lang po magkulang ng 1/2. Okay? Ang kailangan natin gawin ay makuha natin ang magandang hubog ng ating pants. Yan. Kunin natin yung magandang hubog. Ganyan. So, ang gawin natin, sukatin muna natin to. Yan, yung ating front na hips. Kung ano ang kalalabasan ng sukat niyan, ganun din dapat sa ating back. Yan, sa ating back na hips. Yan, so pantay lang sila. So, i-connect na po natin to. So, straight lang. Okay, then kunin natin yung center nito kasi gagawa po tayo ng para sa kanyang tronsal. Yan, kunin natin center. Yan, ganyan lang po yan para sa kanyang tronsal, nakaumbok. Yan, so iyan po yung ating pattern. So wala pa po yung pocket. So ikat lang muna natin to. Ihuli na natin yung pag-mark sa pocket ng ating front.
So dito sa taas ay wag na po tayo mag-allowance dyan. Meron na po tayong nilagay dyan na 1/2. Ganyan. Dito 1/2 lang. Yan. Okay. At guhitan muna natin tong ating para sa ating back. Ganyan. Then diretso na natin yung ating pagkat. 1/2 lang po ang bawat allowance ng pakain sa ating pants. Yan, 1/2 lang po. Pero depende po sa inyo. Pwede po kayo maggawa na dyan ng 3/4. Basta sa akin po ay 1/2 lang. Okay. Yan po yung ating back. Meron na po tayong back. So gawa lang po tayo para sa kanyang tronsal. Straight lang po natin yan. Yan. So 4 inches lang po ang haba dyan. So 1/2. Then connect natin. Ganyan. Okay, yung dito sa ating back, bawasan natin to dahil sobrang laki. Pwede na po dyan ng 1 inch pababa. Medyo paliit ang bandang pababa, paliit siya. Yan, sa taas lang yung 1 inch. Okay. So meron na tayong pattern para sa ating back. Ang gagawin na lang natin ay para sa kanyang front. Bawasan natin ang front. Yan, sulatan lang natin back. Okay, tabi natin yan. At gawin naman natin yung ating front. Okay, yung sa loob na marking, yan po yung sa ating front. Yan, sundan natin yung sa loob, yung kulay pula. Yan. Okay, yung dito, yan. Bawasan natin yan. Sundan natin yung kulay pula. Yan, yan po yung sa ating front. Yan, 1/2 din dito. Pababa, paikot na po yan, 1/2. Ayan. Okay na. Meron na tayong front. So gagawa na lang tayo para sa kanyang bulsa. Okay. At pwede na po dyan ang 4.5. Mula po sa guhit. Yan. 4.5 po. Guhitan nyo ang 4.5. Yan. Tapos dito naman sa kanyang side. Pwede na po dyan ang 3.5. Then dito, baba lang po kayo dyan ng 1.5. Dyan. Then, i-connect natin po yan ay pa-slant po. Medyo pa-slant siya, hindi po siya pa-straight. Ganyan. Then dito rin pa-slant. Ganyan. Yan. Pwede po yan pa-curve. Yan. Pwede po yan. So, yun na yung ating pattern. Meron na po tayong bulsa sa ating front pattern. Then, gawan po natin ito ng pocket bag. So, mula dyan sa taas, pwede na po dyan ang haba na 10 inches hanggang 11 inches. Yan. So, ganito lang naman ang curve ng ating pocket bag. So, hindi naman po mahirap gawin. Yan, parang ganyan lang yung ating pocket bag. So, ang lapad naman, depende na po sa inyo. Pero sa akin ay ganito lang. Ganyan lang. So, ganyan lang po ang gagayahin natin na pocket bag. So, ikakat na po natin ito sa ating fabric. Okay, ito yung ating fabric. Yan, dapat alam nyo kung nasaan dyan yung right side at wrong side ng tela. So, ito po yung right side nya. Ilalim po natin yan. Ibabaw natin yung wrong side. Para pag nagsulat tayo ng mga marking sa kanyang tela ay hindi po magiging marumi ang kanyang loob. So, yan yung ating pattern ng back at front. So, mag-ingat sa pag-cut ng ating fabric. Lalo na pag ang inyong fabric ay
maiksi lang. Mabuti na lang ang pants na ito ay wala po itong pocket sa kanyang back, wala rin itong loops. So ang ating kukunin dito yung pocket lang, pocket tsaka yung para sa kanyang waistband. Yan, kailangan makuha po natin yan. Okay, kaya itipid nyo yung tila. Siguraduhin nyo yung pagkat nyo na makakakuha pa kayo ng ibang mga parts. So unahin muna natin pagkat itong back. So kung ano ang laki ng ating pattern, kung ano ang hubog, yun ang ating susundan ng ating fabric. So dito, cut lang natin to para po yan sa kanyang tronsal. Yan, kaya ko po nilagyan yan ng nuts. Yan, mark lang natin yan. Yan yung 4 inches na haba para sa ating tronsal. So kung sa akin, hindi ko na yan guguhitan kasi kabisado ko na po yan. Pero dahil ito ay tutorial, kailangan po natin itong guhitan. Yan. Tuldukan lang, then guhitan uli. Straight. Okay. Yan na siya. Then i-continuous na yun natin yung ating pagkat. So inuulit ko kung ano ang laki ng ating pattern, dahil meron na po yung allowance, yun din ang laki ng ating mga fabric. Gayahin nyo lang po yan. Okay, markingan natin. Yan, palatandaan po yan na yan po ay wrong side. Okay, sunod muna natin yung ating front. Yan, siguraduhin na sakto, hindi po kakapusin ang bawat side. Baka nagkamali po kayo ng paglatag ng pattern. So i-check yung maigi. Yan, yung side na to, kailangan natin to. Yan, unahin natin to dito. Yan. Yan. Yung sobra sa side nito ay ito yung ating gagamitin para sa ating pocket bag. So tingnan natin kung magagamit pa natin yan. Okay, at sulatan din natin. Markahan natin na yan po ay front, yan po ay wrong side. Yan. Sa kabila, wrong side. Yan. Okay, at yan, overlock natin yan. Gilid-gilid din, overlock yan. Okay. Ito yung para sa ating zipper fly. So, pwede na po yan. Hindi naman gaanong kailangan mahaba yung zipper sa mga pangbabae. Yan, saktuhan lang po yan. Then, isunod natin yung kanyang waistband. Ang ating waistband ay 2-piece. Yan, hindi po siya buo. 2-piece po ang ating waistband. Parang sa panglalaki. Kaya lang ay wala na po itong yung palaman, yung pangpatigas. So ang ating waistband ay 34. Ang kalahati niyan ay 17. Yan, maglagay po kayo ng allowance. Bawat dulo maglagay kayo ng 2 inch or 1/2 na allowance. Yan, so straight lang natin. Then i-mark natin yung 2.5. Yan. Then ang kasunod ay 3.75. Yan. 2.5. Then 3.75. 2.5. 3.75. Ganyan. I-straight lang natin. Yan.
So, cut na natin. Yan. As lagyan natin ng tanda. Wrong side. Okay. So, isunod natin yung kanyang piecing sa kanyang pocket bag. Yan. Tingnan nyo itong ating pocket. So, ganito ang piecing, ang forma ng piecing niya. Ganyan. Yan. Yan yung piecing para sa ating pocket bag. Okay, yan. Saktuhan po ito. Ganyan. Gayahin lang natin yung gilid ng ating pants. Kung ano ang gilid ng ating pants, ganun din ang gilid ng ating piecing sa ating pocket bag. Ganyan. Yan, din mark natin, wrong side. Okay. Then, isunod natin to. So, parang nakita ko na parang alanganin yung ating fabric na ito na gawin nating pocket bag. Kasi, yung isa nito ay okay. Nakita ko na sakto lang. Pero yung kabila, medyo nag-alala ko dahil parang maliit. Yan, sinukat ko, umabot po siya ng 7.5. So, chinik kong maigi ang tilang ito. Yan, so yung kabila, pwede siya, 7.5, makukuha siya. Pero yung kabila, kaya naman sa 7.5, pero maiksi na yung ating magiging pocket. So, hanap lang siguro tayo ng ibang tila para po sa ating pocket. So, yan, pinilit ko talaga. At kahit anong gawin ko, talagang hindi kaya. So, gamit tayo ng ibang fabric. Kulay blue din naman yung ating fabric. Yan. So, yan na yung ating gagamitin na pocket bag. So, gayahin lang natin yung forma ng ating pocket bag sa ating panel. Yan, gayahin lang po natin yan. Yung hubog ng ating panel sa side, ganun din ang hubog para sa ating pocket bag. So, 10 inches hanggang 11 inches po yung haba ng ating pocket bag para mas malalim po yung ating pocket bag na hindi malalaglagan yung may-ari nito ng ng kanyang cellphone or pera. So, kailangan malalim yung ating pocket bag. Okay, yan na po yan. Diyan nakalagay yan. Yan. So, ito na po yung ating mga parts. Ito yun para sa kanyang double fly. Yan. So, ayun na yung ating mga parts. Ito na yung ating front. Ito yung ating back. At ito naman yung ating mga parts. At i-assemble po natin ito. Kaya abangan nyo ang ating pag-assemble sa pants na ito sa sunod na ating mga video. So, hanggang sa muli guys. Kita-kita tayo sa sunod na pag-upload na aking video. Salamat po sa pag-support. God bless po. Paalam.